Nagpasidaan ang Department of Labor and Employment Region 11 sa mga employer nga kinahanglang tumanon ang wage increase aron dili masilutan. Ang pag-uusapan po natin itong pagtaas ulit ng mga sweldo ng mga nagtatrabaho sa private sector. Sinabi ng Department of Labor ay tataas ito hanggang 20 to 30 pesos a day. The National Wage and Productivity Commission nagpalabas po ng approved wage order na kung saan ay magkakaroon ng benepisyo lahat ang 66,772 na mga trabahante dito sa Davao Region. Tataas po ito ng 20 hanggang 30 pesos a day. Makakatulong din ito, but pag-uusapan natin mamaya yung consequences, ano? Ang sa agriculture sector will receive daily increase sa 20 pesos rin po. So, sa non-agriculture, sa sinabi ko nga, yung wala sa agrikultura ay 30 pesos, yung nasa agriculture ay 20. The wage hike will be implemented in two tranches, no? Dalawang bisis i-implement ito. Number 1 on March 13 at saka yung second would be on September 1, 2026. The increase will bring the daily minimum wage in the region from 505 to 525. For the agriculture sector, from 510 araw-araw ay magiging 540. For the non-agriculture sector, equivalent to 13,693. So dati ito mga 12,000 lang. Ngayon ay magiging 13,000. Then, and 14,000 per month. Ito po ang binanggit ng Department of Labor and Employment. But again, sana pag-aralan ng gobyerno, not only yung wage, ano, hindi lang yung sweldo. But ano pa yung mga benepisyo na dapat ibigay sa mga trabahante? Siguro yung contribution. Kasi nagko-contribute tayo sa SSS eh. Tumaas nga yung sweldo natin, tapos itataas din yung PhilHealth contribution, pareha lang din. Kasi yung pagtaas ng sweldo galing sa employer, ilalagay mo lang din sa mga taxes. For example, tataas yung taxes ng national government. State tax, income tax, their property tax. Tataas yung mga bilihin. Yung kuryente, tumaas na. Yung tubig, tumaas na. Itong epekto nitong 20 to 30 pesos increase per day, that is not enough. Ibawasan yung mga contribution sa government. Ibig ko sabihin, bawasan mo yung pag-ibig, SSS, PhilHealth, kahit bawasan mo ng ilang 50 pesos, 100 or 200 per month. Lahat-lahat yan, sa dami yan. Yung increase, mapupunta sa pagkain ng tao. Plus, pag binawasan mo yung contribution, yung kita natin, ibabalik din sa government. Ang bugbog sarado dito, actually, ang employer. Yung nagpapasweldo. Alam mo bakit? Tataas yung sweldo, tataas pa rin yung contribution. Actually, sila yung magbabayad, ibabawas din sa'yo, no? Ano yung makikita nating pwedeng gawin? Ayusin yung expenditures. Kung ang pera ng gobyerno mapupunta lang sa corruption, sa Bisaya pa, magpabilintag, pobre, kahit anong pagtaas ng sweldo. Kung nanakawin man lang din, ang tatamaan dyan, sira yung karsada. Pag nasira yung karsada, yung produkto mo galing sa bukid, pagdating sa market, wala na. Sira na rin. Kasi bugbog na yung quality ng kamatis mo, yung mga produkto mo sa farm. So, wala na masyadong bibili. Now, pag hindi naman kaya ng employer, dahilan tumataas yung taxes, tumataas yung sweldo, magre-reduce yan ng tao, correct? Magbabawas yan ng empleyado for them to survive. Kasi kung meron siyang 10 at tinaasan pang sweldo at tataas pang buwis, ang magiging opsyon ng may-ari ng tindahan or kumpanya, bawasan ko ito ng 3, 7 na lang or 4. Saan mo ilalagay ngayon yung 4 na tinanggal doon sa isa? Wala naman bagong negosyanteng papasok dito dahil mahal ang kuryente, mahal ang tubig, at may problema sa taxes. Kung akong negosyante, hindi ako maglalagay ng negosyo dito sa Pilipinas, pupunta na lang ako sa ibang bansa. Dahilan, mas mura yung sweldo ng tao, subsidized ng government, tinutulungan, so therefore, yung production cost, mga gawain ay mura. Pero sa Pilipinas, yung ginawa nating tsinelas, magiging mahal because mahal ang kuryente,
mahal ang tubig, ang sweldo at saka mahal ang taxes. Kung pupunta ka sa ibang bansa, mura, doon ako magninegosyo. Wala pang gulo. And araw-araw nakikita mong korupsyon sa gobyerno. Kung ikaw negosyante, sasabihin mo, ubusin mo lang din ito, maapektuhan din yung mga trabahante ko, doon lang muna ako sa labas, sa ibang bansa. So yun po yung danger dito. But again, suportado po natin itong pagtaas ng sweldo. And ngayon, nasa management ng employer relationship. Kung paano sila makakamanage, paano nila how they can navigate, makatawid man lang dito sa malalim na tubig. Alos taga dito na sa ating liig, napakahirap dahil sa mahal ang ating mga binabayaran. Anong strategy? Well, the strategy number one is ipakita mo na sincere yung government sa mga policy. Hindi kayong araw-araw nakikita mo, atake dito, atake doon. You, as an spokesman, nagsasalita para sa gobyerno, makapaniwala na walang bias. And sometimes, in governance, you have to accept responsibility and accountability. Kasi pag hindi mo rin tatanggapin yan at tinatago mo, hindi mo matatago yan. You cannot hide an elephant. Kasi kitang-kita ng tao ang mga pangyayari. Yun po, we have to balance. Titingnan natin anong reaksyon ng mga employer, yung mga negosyante. Again, ang epekto niyan, magugutom pa rin. In the past, dahil malakas yung labor union, nag-i-strike. Now, pag mag-strike, ang sasabihin naman ng kumpanya, if that is the case, we better close. So, pag nagsara naman, libo-libong mga trabahante ang tatamaan. Yun ang gusto naman ng iba para magkagulo yung labor industry. Then, ang atake naman doon ang gobyerno. Malaking challenge ito sa government. Titingnan natin kung paano gagawin itong pagtaas ng sweldo para sa empleyado. But for me, I am for it. Nandyan ako. But susuportahan natin ito. But if I will be asked, bawasan lahat ng contribution sa gobyerno. Hindi lang kaya ng employer yung responsibility. Government should take also being responsible governance to make sure that everybody can survive. Hanggat sa muli, this is Councilor Danny Dayang Hirang. Ang ganda ng Pilipinas. Malin po natin ito. God bless Philippines. See you next time. Bye-bye for now. A political analyst, Danny Dayang Hirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayang Hirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays at 6:30 to 7:30 p.m. via Facebook. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.